Magandang gabi sa lahat. Dito sa amin ay gabi. Pagdating sa ibang sa YouTube, maaaring araw. Pero ayos na lang kahit gabi at araw. Ating ipagpapatuloy yung ating na pag-aralan noong nakaraan. Ngayon ay ikalawang iglesia na. Nasa ikalawang iglesia na tayo. Bagaman, babanggitin pa rin natin yung ibang mga nakaraan para lubos na matanim sa puso at isip natin yung mga mensahe. Ayan. Katulad ngayon, ang ating pag-aaralan ay bandang huli noong at sinundan natin ngayon. Ang nabanggit natin ay gumawa si Kristo ng kanyang iglesia. No. Iglesia siya gawa nung hindi siya tinatanggap at saka ang isa pa ay gusto siyang patayin. Bagaman hindi pa siya napapatay, umiiwas siya, ay ang siya kasama pa, hindi tumalikod siya, sabi sa Bible. Tapos ay hindi siya humiwalay sa pakikisalamuha pa. Ang humiwalay na mabuti sa Israel ay ang Espiritu. Ang ibig sabihin ay kahit anong gawin nilang pagsamba ay hindi natatanggapin. Tinawag tumalikod. Bagaman andoon pa siya, buhay pa at nangangaral pa. Ayan. Wala na. Yun ang mapanganib sa atin. Kaya nga, ang isa na paalaala sa atin ay yung itong nasa 48 ng Last Day Event. Ang kasaysayan ng Israel ay babala sa atin sa mga huling araw na ito. Ang bayan ng Diyos ay nalalantad. Kitang-kita, ibig sabihin, nalalantad sa mga katulad na panganib. Yung iglesia ngayon, baka may nahahawig doon noon sa Israel ay nasa panganib. Kailangan ay wala tayong magagawa, walang gagawin ang iglesia na kopya sa Israel. Dahil yun ay, sabi ay nalalantad o hayag na hayag. Ang katulad na panganib ng matandang Israel. Ang mga hindi tatanggap ng babalang katulad ng Israel, ang mga katulad na panganib ng matandang Israel, ang hindi tumanggap ng mga babalang kaloob ng Diyos ay mahuhulog. Ibig sabihin ay mabibigo sa mga katulad na panganib ng sinaunang Israel at hindi makakapasok sa kapahingahan. O ibig sabihin hindi maliligtas. Kapahingahan natin pag natapos na ang kasaysayan ng mundo ay yung langit na kaligtasan. Ang sabi sa atin ay hindi makakapasok yung gayong style o ginagawa ng tulad ng Israel. Kaya nga si Kristo ay tumalikod. Nabasa natin yan nung nakaraan. Kaya nga hindi makakapasok sa kapahingahan. Tulad ng Israel. Kaya delikado na matulad tayo sa ginagawa nila noon. Dahilan sa kawalan ng pananampalataya, naranasan ng matandang Israel ang mga kalamidad. Dahilan sa kanilang hindi binanal na puso at mga kaluubang hindi napasakop o hindi nabago. Ang huling pagkakatakwil sa kanya bilang isang bansa ay bunga ng kanilang kawalang pananampalataya, pagtitiwala sa sarili at hindi nagsisisi, hindi pagsisisi. Ibig sabihin kung magkasala sila, baliwala lang sa kanya, hindi nahingi ng patawad sa Panginoon. Bunga ng hindi pagsisisi. Kawalang pagsisisi at sabi nito hindi at pagkabulag ng pag-iisip at
katigasan ng puso. Yung pagkabulag ng isip ay yung hindi inuunawa yung sinasabi ng mahal nating Panginoon. Ayan, nabulag sa kahulugan ay sila ay hindi nakaunawan, hindi nila nakakita ang kahulugan ng mensahe ng Panginoon at hindi rin nila tinatanggap. Sa kanilang kasaysayan ay may babala ng panganib, no, na itinataas sa atin. Nakataas ang kasaysayan na may babala ng panganib na itinataas sa atin. So, mag-ingat tayo na huwag tayong gumaya sa mga kinilos ng ginawa ng Israel, no? At tayo ay tatalikuran din ng Panginoon. Yan. Kaya ngayon, nung tumalikod na si Kristo, sangayon sa ating pinag-aralan, ay nagawa siya ng iglesia. No, ating banggitin yung huling ko ng ikalawang paksa, no, na ating pinag-aralan, no, na tumalikod si Kristo. Sa kanyang pagtalikod, yun na nga, no, gumawa ang Panginoon ng iglesia. Ang kanyang sakop ay ang 12 apostol ng kanyang kasama, at gusto nga rin ng Israel na patayin yung mga apostol, at napatay nga nila yung iba din ng katulad na Esteban, sila Pedro. Lahat sila ay talagang galit na galit ang iglesia ng Israel. Kaya tayo ay mag-iingat, no. Pagdako natin sa pag-aaral doon sa ika-5 iglesia na sabi ay na 10 binhi, ay wala nang susunod na iglesia, no. Kaya tayo ngayon ay maging tapat na. Tayo ngayon ay hindi kukuha ng Pangulo. Bakit? Nabanggit natin ang yung Pangulo, si Kristo, sa Colosas 1:18, as binanggit sa Biblia na si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Siya na ang mangungulo. Bakit din? Ang taong katulad natin ay nagkakasala, hindi mapagkakatiwalaan, no. Nagiging corrupt sa ating sa Israel lang nag-una, madadaanan din natin yung mga corrupt na mga tao, sapagkat ang tao ay makasalanan. Sabi sa atin, Roma 3:10-12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sa ibang teksto pa nagsabi na, hindi natin mapasahin, memorya na rin yan natin na nadadaanan natin na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos. Ayan. Kaya tama lang ang ginawa ni Kristo na hindi magtatagumpay ang iglesia. Walang maliligtas kung ang iuulo ng iglesia na gusto ng Panginoon na kopya sa langit ay hindi magtatagumpay. Kaya nga, isa sa mga itinarito ni Kristo na siya na ang mangungulo. Ayan. Kaya, yan ang liwanag na makikita natin sa ikalawang kasaysayan ng 11 hours. No. Ayan. Kaya, binabanggit natin para maidiin na mabuti yung panganib na binasa nating una, na ang pagkasabi ay ang babala ay nakataas, parang bandera na nakalagay doon para makita lagi, nakataas daw yung binasa natin na ang panganib, nakataas ang panganib. Ibig sabihin ay huwag na ninyo itong gagayahin. Kitang-kita sa kasaysayan ng Biblia, kasaysayan ni Kristo,
ang ginawa ng Israel at lalo-lalo na sa nangunguna sa Pangulo. Sila yung kasama pa sa paghuli kay Kristo, nangunguna. No? Kaya masakit na isipin ang nangyari kay Kristo, napakahirap at hanggang sa siya nga ay namatay din. Nahuli din siya at atin niyang tatalakayin minsan na ang kanyang kasaysayan na napakapait, nakakapaluha, nakakapaiyak ang nangyari na pumirito siya para tayo bigyan ng buhay at iligtas. Pagkatapos ay yun ang nangyari ng tao na walang utang na loob na gusto ng Diyos na maligtas ang tao. No? Kaya dito sa ating mga kasaysayang ito na marahil ay wala pang kasinong nakakatuklas o nakakabasa nitong kasaysayang ito sa 11 hours tungkol dito sa 5 pagtawag na iglesia. Kaya ito'y panahon na sapagkat si Kristo ay malapit nang dumating. Ayan. Kung si Kristo ay sinabihang siya'y ulo ng iglesia, ibig sabihin, bawal na ang tao na tumayo bilang iglesia, bilang ulo ng iglesia. No. Magkakasala tayo. No. Sapagkat nakasulat na, si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosas 1:18, ulitin natin sapagkat napakalaga ang tekstong ito. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula ng panganay sa mga patay, upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Para makilala natin siya, napakabuti na Diyos, no? Bagaman tayo makasalanan, gusto tayong iligtas. Bagaman siya ay ginanon ng Israel, ay hindi siya naguna, bahala na kayong mga tao kayo. Nagpakamatay na nga ako, dumanak ang dugo sa akin. Ay yun naman ay kabayaran ng kasalanan na pwede na tayo ay patawarin. Kaya tayo magpasalamat ating kunitong aral na ito na dahilan sa Israel ay makikita natin kung bakit nagkaganon. O bakit ganon ang ginawa ng Israel. No. Ayan. Maganda itong ating pag-aaralan. Ano sabi? Napatutuo pa sa hindi pwede ang tao talagang mangulo. Ito ang dahilan pa kung bakit si Kristo na ang nangulo. Sinubukan niya sa unang iglesia na ang tao ay siyang mangulo, pero nabigo si Kristo. No, yun na nga, tumalikod siya doon sa ating kuhan. At sabi sa atin, huwag natin siyang gagayahin sapagkat nakataas ang panganib sa ginawa ng Israel. Dagdag pa ito na hindi dapat talaga ang tao mangulo. Sabi rito sa atin sa Roma 3:10. Roma 3:10. Sabi rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalasta, walang humahanap sa Diyos. Sa 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Biruin mo yan. Kaya hindi na siya kumuha sa kasaysayan pa ng sumunod hanggang matapos yung Bible. Kaya nga inuulit-ulit natin pagdidiin na siya na yung ulo ng iglesia. Pag nakalagay na, ibig sabihin, bawal na yan. Bawal na. Pag yan ay bawal, maliwanag na, sabi ay, ang babala ay nakataas. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa.
na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Walang taong matuwid sa lupa gumagawa ng mabuti. Mabuti ng ginagawa at hindi siya maaring hindi nagkasala. Nagkasala talaga siya. So yan, no? Ang dahilan. Kaya sabi sa Juan 14:6, basahin natin ang pagpapahayag sa sarili ni Kristo na kaya siya pumaritor sa lupa. Sinabi sa kanya ni Jesus, doon sa kanyang mga kaalakbay, mga apostol, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Inangkin niya na walang buhay sa iba. Bakit? Kasasabi lang natin na kababasa lang natin yung makasalanan tao. Kaya pinalitan. Kung itutuloy yan ng Panginoon na gayon ang gagawin panguluhan ng tao, walang isang maliligtas. Kaya kinuha na niya yung pwesto na yun na siya na yung ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ayan. At tungkol naman sa tao, no? Ayan. Sabi sa Jeremias 17:5, no? Sa kalagayan ng tao, ating isa-isahin talaga ito. No? Tungkol naman sa kalagayan ng tao na kapag siya ay nagpilit na gawin niya ito, itala ninyo ito, Jeremias 17:5. Sabi rito sa atin, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Maraming mga membro nagtitiwala sa Pangulo. No? Sila yung parang dinidiyos nila. Kahit sa kasaysayan ng mga iglesia, pero may Pangulong tao. No? Walang maliligtas kung yun na lagi ang gagawin ng tao. Ayan, ulitin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremias 17:5. Sumpain. Ano yung sumpain? No? Ang Diyos nung minsan naglalakad sila, inabot siya ng gutom, pumunta siya sa puno na malago. No? Malago sa kasama ang mga apostol. Pagkatapos ay mayroong puno ng igos. No, tapos yung puno na yun may madahon, mataba, madahon. Pagkatapos nag-ikot-ikot siya, tumingin siya, walang bunga. Oh, walang bunga yung puno na yun. Kaya sabi niya, sinumpa niya, mula ngayon ay hindi ka na magbubunga. Lumampas sila. Kinabukasan, pagbalik nila, nadaanan nila yung igos, patay na. Patay na. Hindi minsan natin hanapin natin yung talata na yun na sila ang kahoy ay sinumpa na. Kaya yung sumpa, ayan ay kuhan. Yung hindi nababago na ang sabi ay sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tinitiwalaan ay lagi ay Pangulo. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa banggitin natin uli yung nagdaan sabi ay doon sa 15 sa Mateo 16 yung 18-19 nung magtayo siya ng iglesia, no? At sinabi sa atin bilang paalaala pa na pagdidiin natin na para huwag mawala sa isip natin. No. Ayan. Sabi sa atin dito sa 16, yung gumawa sila ng iglesia. Sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nung tumalikod na siya sa Israel. At ang mga pintuan ng Hades
Yung pintuan ng libingan ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung mga taong sumunod sa Panginoon ay walang magagawa yung libingan. Pintuan ng Hades, libingan, hindi makakapigil sa kanila sa pagkabuhay na maguli. Ayan. Kaya yung iglesia niyan at susunod talaga kay Kristo ay hindi, ay kung mamatay, mabubuhay na maguli. Ayan. Mayroon ding buhay na hindi na magdadanas ng kamatayan. Ayan. So, napakaganda ng ibinigay sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay upang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi na natin babasahin doon. Tuloy tayo. Ayan, ang ating iniwan. Sumpain ang tao. Kaya huwag tayong magtitiwala sa tao at tayo ay karamihan ng tao dahil makasalanan, binubula lang tayo niyan. Binubula. Mayroon tayong talatalakayin kung sa sunod baka madaanan natin yung ang tao ay kinakalakal. No. Kung kaya lang hindi natin mabanggit ngayon, kukulangin tayo sa oras, ay dahilan sa kalakal na dumami ang relihiyon. Dahil magandang negosyo ang relihiyon. Maraming tao na magbibigay na pera. No? At yung mga membro na may kawawa, sige lang ng bigay. At nung nabanggit ko, nung ako 20 taon sa SDA, ay yung aming iglesyang simbahang maliit, magba-20 taon na lang ay butas-butas na ang bubong, hindi mapabago dahil kinukuha ang pera ng mga pangulo. Pinakukuha, mayroon silang inuutusan na mga pastor. Ayan. Kaya tuwan-tuwa ang mga tao. Kaya ngayon ang relihiyon, libo. Dahil magandang pagkakitaan. Ayan. Tatalakayin natin yan. Dahil si Kristo man, yung simbahan, ay nasa bumisita, yan ay isa sa dahilan, kahit bawal ang mangulo ang tao, sige pa rin, pinagtatanggol. Ito'y sa kaayusan ay, pinagtatanggol. Pero hindi yun ang binitiin ng mga nangasiwa nun, kundi yung perang tatanggapin. So yan ang dahilan kung bakit libo ang relihiyon ngayon. Libo, hindi lang 5,000. Mataas pa. Ang daming relihiyon, madaling pagkakitaan. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayan. Kaya sinasabi ko ito dahil ito'y kaloob ng Diyos na madali na siyang bumalik. Ipinakita sa atin ang iba pang mga bagay ng katotohanan na hindi natin nakita noon. Ito, nakita rin ang aking kasama. Sabi rito sa atin. At sa mga nangagbibili ng mga kalapati, itaas muna natin, no? Itaas muna natin yung isa. Ayan, ito. At ginawa niyang isang panghampas ang lubid. Si Kristo pumunta sa simbahan. Ginawa niya yung lubid na panghampas. Itinaboy niyang lahat sa templo. Pinalayas niya ang mga tupa, gayon din ang mga baka na binububo. Dahil nung araw na ito yung Pasko. Yung ang Pasko, yung nilagyan ng dugo, yung hamba ng mga pintuan. Ayan. Kaya ito'y hamba, nandun siya. Nagalit siya dahil bakit nandun ng maraming tindahan. Sabi rito sa atin. At ginawa niyang isang panghampas ang lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa. Nasa simbahan ito, sa paligid. At gayon din ang mga baka, bumubuo niya ang salapi, ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Ayan. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay siya niya at
kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo ito. Ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing bahay ng aking ama na kalakal. No? Huwag niyong gawing bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sa English daw, di ba? Diri ka the merchandise. No. Oh, sa English sa taas ba? Bahay kalakal. Sa ibang salita, ginawang negosyo at ang nangungulo doon, bakit nakapasok ang negosyo, hindi na nila sinaway dahil sila ay kakontak din doon yung mga Israel, yung mga namumuno doon. Lalo-lalo na yung nangungulo. Malaki siyang matatanggap pagka yung mga nagtitinda at kumikita dahil maraming tao at yun nga ay Paskwa. At yun ay siguro kung hindi ako nagkakamali ay isang buwan na ginaganap kung ilang linggo. No, hanapin pa natin yung talatang yun. Ay daming tao dahil yung Paskwang yun, yung paglaya nila galing sa Ehipto noong panahon yun, sila Moises, ay para huwag madamay na mamatay yung mga panganay ay kanilang papatay silang hayop na ibuburot sa yung ipapahid sa hamba ng pintuan. Pag nakita ng anghel at nandyan na lalampasan. Pero yung mga bahay ng mga Ehipsyo, patay lahat ng mga panganay. Ayan. Kaya ito yung nakita ni Kristo. Wala pa si Kristo noon, panahon yun. Ay sabi na ginawa niyang kalakal ang bahay ng aking ama. So, dadagdagan natin yan, no? Maganda natin pa, iba-iba, alaala natin, balikin natin ng kaunti. Ayan. Pero mahaba ito. Oo, mahaba ito. 5 iglesia ito ang ating pag-aaralan, no? Kaya, ganun ang nangyari, no? Kaya, hindi nga ari na magngulo ang tao. Dinidiin natin yan na hindi maaari. At kung tayo ay magpipilit, ay may panganib. Ayan. At yung isa pa, magkakasala tayo sa Diyos dahil nakasulat na siya lang ang Pangulo. Sapagkat marami tayong mababasa na ang mga tao ay hindi aring mangulo sa iglesia sapagkat sila ay makasalanan. Nagkakasala. Ay, biro mo gawin naman tindahan ang simbahan. Sa paligid mismo, ay may nasamba roon, mayroong nagkakanta, mayroong may mensahe, ay ingay na ingay ng mga baka, mga kambing nag-uungaan. Kaya pumunta si Kristo at pinaghampas yung binubo, yung mga pera, yung mga lamisa, nagsirko. Ayan. Idadagdagan natin itong ating kuwan sapagkat talagang ito na yung katotohanan. Wala nang ibang katotohanan pagdating natin doon sa ika-5 iglesia. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ito sapagkat hindi na madali, hindi na matagal ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang isa pa, sabi rito, no? Kaya sabi niya, sa binasa natin, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama. Juan 14:6. Yan, siya lang yung talagang naghahawak bilang tao. Bilang tao, siya ang mangungulo. Bilang Diyos, siya rin mangungulo doon sa langit ng iglesia ng ating kanan. Mayroon pa akong mabasahin. Nakita ng aking kasama. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bakit kukuha pa ng tao na Pangulo? Ay sinabi na ng Panginoon na ako yung daan, ako ang paraan. Sa kanya ni Jesus, ako ang daan, landas ng katotohanan, at ang katotohanan at ang buhay. Siya magbibigay ng buhay basta tutuparin mo siya, tutuparin mo yung kanyang utos. Ay yung unang iglesia ay hindi nakikinig, pinatay pa siya. Naku, talagang napapaluha ako pag ito'y naalaala ko, nung ganung mga pangyayari.
Ako ang daan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kukuha ka ng ulo na pag tayo sa pulpito ay iba ang paliwanag. Iba na ang paliwanag, sari-sari na ang nakaririnig natin. Kung minsan nakikinig tayo ng mga mensahe, iba-iba na. Magkaroon lang ay yung mga tao namang nakukonverted ay basta't maligtas na raw ay may magbibigay na lang akong pera. Hindi ako mangangaral, nagbigay ako ng tithe, hahandog ako. Tama na yan, maliligtas na ako. Ayan. Ang daming nadaya. At ang mga naghahawak ng iglesia, nayaman. Tingnan mo ang mga iglesia, mga nakarikod, nakikita natin. Mayayaman. Yan. Sapagkat, yung mayayaman din ang na-converted, nagbibigay din ng malalaki. Ayan. Kaya lahat ng bayan, kung minsan, hindi lang kung minsan, talagang kakikita natin, may simbahan. Ayan. Hindi na natin babanggitin, kayo nito ang nakakaalam kung aling mga simbahan ang halos buong mundo mayroong simbahan. Ang lawak-lawak. Tapos ay linggo naman na pangilin ay talakayin din natin yan. Kaya mahaba ang ating pag-aaral tungkol dyan sa Sabat. Sabat. Tapos ang karamihan ngayon na nagsisimba, may reliyon, ay linggo. Bakit may ganun? Ay ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises para ibigay sa Israel ay 10 utos. Yun yung ulo. Yun yung ulo. Hindi sinunod ng Israel. Ayan. Kaya siya ay pinagalitan pa. At hanggang sa siya ay namatay, tatalakayin din niya yung natin yung kasaysayan ng pagpatay sa kanya. Kaya tayo ay susunod sa patakaran na hindi naman natin pahabaang maigi. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain. Mateo 4:4. Ang sabi ron ay, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ayan. Kaya, kakain tayo ng ligular. Mag-aaral tayo ng ligular. Tama pag kumain ka ng marami, ay masama pakiramdam mo. Inaantok ka na, busog ay, mabigat sa tiyan. Kaya natulog na lang. Ayan. Pero kung ligular ang pagkain, nakakatrabaho pa. Ay kung sobra naman ang ating pag-aaral, malilimutan naman yung iba. Kaya hanggang dito na lang at hanggang sa susunod nating pag-aaral bilang ika-4 na part 4.